Ang ekspertong opinyon ng ating trio, tagapayo, Doc Camille. Okay. Unang-una, no, sinasabi nga natin, pag pumasok tayo sa isang negosyo, dapat may alam tayo. So ito, kung sasabihin natin tungkol to sa sapatos, sana pag-aralan nyo din yung pagre-repair. Pero ako, ang nakikita ko dito, tama yung sinabi ni Ate Coring ano ang magagawa na maitutulong sa inyo ng TESDA? Kasi pwede kang maging creative, marunong kang maglagay ng ribbon, mai-innovate mo yan, mas tataas ang presyo niyan. Di ba? Maglalagay ka ng konti accessorya na ikaw pa rin ang gagawa. Kasi makikita mo doon, marami. Pwede yung mga sapatos na maliliit. Alam ko, nabibenta yan, inaayos, nilalagyan ng keychain, yung para maging isasabit-sabit siya. So, makikita mo na ikaw hindi ka lang magiging resourceful, mas magiging creative ka pa. At the same time, lalaki at lalaki ang kita mo. Ang iisipin mo dito dapat, pag ikaw ay magnenegosyo, yung talagang gusto mo yun. Hindi yung talagang, ay, walang bumibili, ayoko na. Kasi pag naging ganun ang klase ng attitude natin, walang mangyayari sa atin, hindi tayo uunlad. So sana maging maayos kayo dahil kasi tama rito, importante matuto kayong magtulungan, matuto rin kayo na maging mas masipag pa. Ibayuhin natin pagiging masipag kasi pag maging masipag tayo, naku, sigurado uunlad ang buhay natin. Ayon, pagsisipag talaga. Pagsisipag. Dr. Love. Pagmamalasakit na nauwi sa siraan, paano itong maaayos? Oo, yun naman ay pwede tayo magpatawad. Lalo ngayon na naalaman na natin yung mga tunay na dahilan. Ano? Pero aminin natin dito na may mga pagkukulang ang bawat isa. Tayong lahat ay biktima ng kahirapan, pero ang nakatutuwa dito sa ating mga panauhin ngayon, meron silang intensyon na makaahon sa kahirapan. Kagaya ni Dulce, kahit hindi niya alam ang negosyo, pinasok niya. No? Yun nga lang ang isang pagkakamali na nakita na natin. Pagpapasok tayo sa negosyo, kailangan may project study. Alamin natin kung paano natin mapatatakbo. Sa mga katulad ng negosyong ito, makikita talaga natin dyan yung iba may sira. Dito papasok yung sinabi nga ni Doktora kanina na maging creative tayo. Kung nakita na talagang normal yan, yung panahon ng pandemic, bumili ako ng sapatos sa isang mamahaling pwesto sa mall. Isinuot ko, naganak ako sa sa kasal. Sa gitna ng paglalakad ko sa aisle, natanggal yung swelas. No? Nangyayari yun. So, pwedeng gawa ng paraan, glue lang ang katapat niyan. No? Ang mahalaga dito ngayon, nagkaunawaan tayo. Nakita natin yung kakulangan natin. Kay Dulce, may responsibilidad ka dito kay Brenalyn. Dahil meron kayong kasunduan, hindi man nasusulat, may kasunduan kayo na ibabalik mo sa kanya yung pinuhunan niya. No? Naibenta mo o hindi, tungkulin mo na ibalik sa kanya yun. Ayun, Salamat, Ate Coy. ayun. Okay, Attorney Lorna naman. Dapat lang ba na singilin pa rin ni Brenilyn si Dulce? Kahit na sinabi nga ni Dulce na sira-sira at hindi niya mabenta yung kanyang mga paninda. Dapat talaga, kasi ang tawag doon, pag in-entrust mo yung isang, kagaya ng isang sako, no? At ang understanding ibabalik niya yung kapital. Pag hindi niya sinoli yung kapital, ang tawag doon, unjust enrichment. Anong unjust enrichment? Yung yumaman siya, unjustly, di ba? Tapos gagawa ng excuse na sira-sira, na walang bumebenta. Sa part mo naman, Dulce, dapat meron ka na tinatawag na diligence. Dapat masipag ka. Miski hindi mo alam yung business, yung kasipagan mo, yun ang kapital mo. Ngayon, sa batas, hindi lang ang unjust enrichment kasi, dapat isoli mo yung pera. May criminal rin yan, estafa. Kung binigay sa inyo, maliit lang yan, pero kung malaki yan, binigay sa iyo in trust, para isole yung kapital, baka kasuhan ka ng estafa. O pwede kang makasuhan. Ng estafa. Oo, ganun talaga. At saka, mini-mention natin dito yung TESDA. No? Kasama sa TESDA, yung tinatawag na functional literacy. Ano yun? Yung functional literacy, tuturuan ka ng how to do a business. Parang sa DTI, no? Number 1, sabi nga ni Ate Coring, overhead. Huwag mong papasukan yan kung wala kang kapital. Dapat alam mo yung mga overhead expenses mo. Pangalawa, dapat marunong ka mag-accounting.
Functional literacy yan. Maganda yung maganda yung aura mo. At yung ginawa mo para sa kaibigan mo, si Dulce, babalik at babalik na yan. Kanya, miski na sinabi ko sa legal, meron kang karapatan na hingin yung pinamis sa'yo na kapital mo. Okay lang yan. Ibigay mo na yan kasi sa aura mo, babalik at babalik yung iyong kindness sa ibang tao. Ayan. Good karma. O sige, ngayon pa lang sinasabi ko na, ibabalik ko sa'yo yung 1,000 mo. Bre. Dadagdagan ko pa, gagawin nating 2,000.